mas mabilis at mas swabe ang pagboto. Ito ang naging dahilan ng Comelec and Bank para i-award na sa kaisa-isang bidder ang kontrata para sa mga gagamiting makina at iba pang election paraphernalia sa 2025 midterm elections. Ayon pa sa Comelec, mas makatitipid pa dito ang gobyerno. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Matapos ang masusing verifikasyon ng mga dokumento at testing ng mga makina, nakuha na ng South Korean company na Miro Systems Company Limited ang kontrata para maging system provider ng bansa sa 2025 automated elections. Kasama ng Miro sa kontrata ang Integrated Computer System, St. Timothy Construction Corporation at Centerpoint Solutions Technologies Incorporated. Sabi ng Comelec, buong unbank ang bumoto na ibigay sa Miro ang kontrata. Nakita kasi nila na nasunod ang hinahanap nilang kwalifikasyon para sa system at sa mga automated machines. Nagulat kami talaga sapagkat hindi namin ine-expect na yung lahat ng nirequire namin o nirequest namin sa amin pong wishlist sa terms of reference na nilabas namin nung nakaraang taon pa ay eksakto po nakuha nitong Miro base sa kung ano yung wishlist po namin. Ibig sabihin, hindi po ang komisyon na nag-adjust doon sa kung ano yung makina nila, kung hindi na-customize po nila kung ano yung gustong mangyari at makita ng Commission on Elections. Sabi ng Comelec, lumalabas na minodify mismo ang mga machines base sa request nila bago pa ang bidding. Mabilis ang pagpasok ng balota sa makina, mabilis din ang pagbasa. May 13-inch screen para ma-review ng botante ang boto niya. May takip sa gilid ang screen at higit sa lahat, bukod sa manual voting, may digital na pwedeng bumoto sa touchscreen ng makina at may features din sa pagboto ng mga person with disability o PWD. Mabilis din ang canvassing ng mga boto, kaya hindi na pahirapan ang transmission. Kung tutuusin pa, nakamura ng 800 million pesos ang Comelec dahil 17.9 billion pesos lang ang kontrata kumpara sa budget na 18.8 billion pesos. Kasama na dito ang lahat ng system at election paraphernalia. Nagpaliwanag naman ng Comelec bakit lease o upa lang at hindi binili ang makina. Sabi ng komisyon, kapag po bumili tayo, i-warehouse po natin yan, napakamahal ng warehousing. Number 2, i-maintain po yan. At the same time, mahirap po i-upgrade. Kapag po kasi technology na ganyan, pag ina-upgrade mo, para ka na rin bumili. Ngayong naibigay na sa Miro ang Notice of Award, magkakaroon pa naman ng negosasyon ng Comelec sa Miro dahil may mga kailangan pa anyang baguhin sa modification ng makina na dapat nakalagay sa kontrata. Tulad ng pagbabago ng sensitivity ng pagbabasa ng mga marka ng mga makina at ang pinakaimportante sa lahat ay ang pagkakaroon ng kontrol ng Comelec sa pag-iimprenta ng balota at pag-ooperate ng mga machine sa panahon ng eleksyon. Tiniyak naman ng Comelec, magiging transparent pa rin sila at babantayan din ang paggawa ng mga makina sa South Korea. Kung sakali po yan ay abutin ng March, isipin niyo po April, May, June, July, August, September po matatapos hopefully ang 110,000 machines na gagamitin natin. And take note, pagkatapos po na may international certification ng mga isang buwan at pagkatapos po nung kinakailangang magkaroon po tayo ng massive info drive sa ating mga kababayan upang matutunan nila kung paano po gamitin ng mga machines. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.